Ayan, good morning po. Mag-start na po tayo sa ating worship service. Baka yung mga nasa likod po, baka pwede po mag-move forward. So ang ating pong call to worship ay matatagpuan po sa Psalms 33, 1-11. It says, "Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for your upright to praise Him. Praise the Lord with the harp, with music to Him on the 10-string lyre. Sing to Him a new song, play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right Thank you. and true. He is faithful in all He does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. By the word of the Lord the heavens were made, the starry host by the breath of His mouth. He gathers the waters of the sea into jars. He puts the deep in the storehouses. Let all the earth feel the Lord. Let all the people of the world revere Him. For they spoke, it came to be. He commanded and stood firm. The Lord foils the plans of the nations and thwarts the purposes of the people. But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Tayo po'y manalangin. Dalikilang Diyos, kataas-taasan, papurit pagsamba ang aming alay po sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, sa napakagandang biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Sa bawat paggising po namin, nandun ang inyong pag-asang binibigay, lakas at tibay namin sa araw-araw po sa aming buhay, Panginoon. Ama, dalangin po namin sa araw na ito, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang pagkakasala na aming gawa, Panginoon. Nawa pakilinisin niyo po ang aming puso at isipan at maging dalisay po ito upang maging karapat-dapat kaming humarap sa inyong banal na trono, Ama. Ama, dalangin din po namin na samahan niyo po kami sa araw na to sa aming pananambahan, Panginoon. Samahan kami ng inyong mga anghel, Panginoon. Ibalutid niyo po kami ng inyong banal na espiritu at inyong banal na dugo, Panginoon, upang ang aming pagsamba ay talagang tunay at tapat sa iyong kaharian, Ama. Ama, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat itatayo mo sa harapan, Panginoon, na kayo po talaga siyang mangusap, Panginoon. At Panginoon, na ang mga makakarinig na inyong banal na salita, Panginoon, ay buksan ang tenga upang marinig, Panginoon, ang inyong mga instruction, Panginoon. Ang mata upang makita po ang kabutihan, Panginoon, at ang puso, Panginoon, nawa dumaloy doon, Panginoon, ang tunay na pag-ibig mo, Panginoon. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, at ang mga tao pa pong paparating papurito sa inyong bahala na tahanan naman, nawa ingatan mo sila, Panginoon. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan. Itong aming dalangin sa inyong matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Tayo po'y tumayo para patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Praise the Lord. Sabi po sa Colossians 3:16, po. Sabi po rito, "Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." So ito po yung picture ng isang spirit-filled Christian
na mayaman sa salita ng Diyos at bumubukal sa kanyang puso ang pagpupuri, pag-aawit sa ating Diyos. Sa puntong ito ay ating ibigay ang ating pinakamainam bilang handog ng pagpupuri sa ating Diyos. Simulan po natin ang Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns in the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hiding, though the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power and love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all Thy works shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Po natin yung give of your best to the Master. Give of your best to the Master, of the strength of your youth. Throw your soul's friends wing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Fearless was he young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master.
of His glory above. Lay down His life without murmur, you from sin's ruin to save. Give Him your heart's adoration. Give Him the best that you have. Give of your best to the Master, of the strength of your youth. Add in salvation's full armor, joining the battle for truth. Sunod po natin na shelter in the time of storm. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever you betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A cloud by day, a flame by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes give fright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. For last song, let's sing Make Me a Blessing. Kasi binless tayong lahat ni Lord eh. So, ito sana yung prayer natin. Make me a blessing, Lord. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is bright.
of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Amen. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us was given to you in your need. Love as the Master loved you. Amen. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Ikaw ay karapat-dapat namin purihin dahil ikaw ay dakila, Panginoon, at wala kang katulad. Naalay namin ang nalalabing oras ng pananambahan. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Maaari lang makita ka namin, madama ka namin, na nangungusap sa amin, niyayakap kami sa aming kapagalan, Panginoon. Pinagtitibay kami na lalong sumunod, sumamba, maglingkod sa iyo, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ang Diyos, kami po'y lumalapit muli sa trono ng iyong biyaya na iyong pagpapala upang alayan ka ng aming pagpupuri, pagsamba, Panginoon. Dahil ikaw lamang po aming kinikilalang Diyos na lumalang ng lahat ng nakikita at maging na hindi nakikita. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, ng maraming pangangailangan, Panginoon. Hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi lalo tigit po sa aming bansa, Panginoon, sa aming mga kababayan. Patuloy yung pong liwanagin ang kaisipan ng mga Pilipino, Panginoon, upang makita po namin ang katotohanan. Lalo na nga po sa mga nangyayari sa kapaligiran namin, Panginoon. Niling po namin, Lord, na katukin mo ang mga puso ng mga namumuno sa amin upang tigilan na po, Lord, ang pandarambong, ang pagnanakaw sa kabanang bayan, Panginoon. Sana po, Lord, ipaintulot mo that justice may be served, O Lord, upang sa ganon, ang lahat ng may pananagutan ay managot, Panginoon.
ang lahat ng may pagkakasala ay maparusahan, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Hiniling po namin, Lord, na kaming nananampalataya sa iyo ay mamuhay ayon sa kalooban mo, Lord. Makita ang katotohanan mo sa amin. Ang iyong liwanag, Panginoon, na maaari po namin ibahagi sa iba, Lord. Liwanagin mo po kaisipan ng bawat Pilipino, Panginoon, upang manatiling humawak sa iyo, manangan sa katotohanan mo, Panginoon, at huwag magpadala sa simbuyo ng damdamin o ng mga maling balita, Panginoon, ay pinakakalat, O God, na linalason po ang aming isipan. At unti-unti na kinakamkam po ang aming mga kayamanan, Panginoon. Kaya po, Lord, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. At mangyari na po, Panginoon, ang hinihingi mo na ayon po sa kalooban mo, Lord, sa 2 Corinthians 7:14, na kami po sana, Panginoon, ay matutong magpakumbaba sa iyo. Lahat po ng Pilipino, Panginoon, umpisahan mo po sa amin nananampalataya sa iyo. Matutong pong magpakumbaba, Panginoon. Seek your face, O God. Seek your presence in our lives, Lord. And pray to you, and to you alone, O God, and to nobody else, Lord. Pahintulutan mo, Panginoon, na kami humiwalay sa karaniwan po, Panginoon. May you make us depart from evil ways, O God, that you may hear our cry from heaven, Lord, and heal our land. Yes, Panginoon, heal our land, O God. Napakarami na po ng baon sa kahirapan, Panginoon. Mga tao po na nangangailangan ng tulong, pero napagkakaitan dahil po ang tulong na para sa kanila ay kinukuha na ng iba, Panginoon. Kaya po, Lord, gamitin mo nga po kami, Lord, kaming nananampalataya sa iyo, na maipahayag ang katotohanan mo, Lord, at makita sa amin ang katotohanan mo, upang ang mga nakapaligid sa amin ay makitang may tunay na Diyos na siya pong gumagabay sa amin, na siya nag-iingat sa amin. Maipamuhay po namin, Panginoon, na aming pananampalataya. Kaya, Lord, basbasin mo po maging ang pananambahang ito, Lord. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang mga naririto ngayon. Makita po nila yung kagalingan, Lord God. Ang sino mang lumapit sa iyo, hindi mapapaya, Lord. Kaya po kung tatanungin mo kami kung anong gusto namin sa iyo, Lord, inihiling po namin ang paggaling sa mga karamdaman namin, Panginoon. Ganun din po ang mga pangangailangan namin pinansyal, Panginoon. Lalo na po ang simbahan, Lord, ang BCFC. Patuloy mo nga pong gabayan ang iyong anak, Panginoon, upang sama-sama, tulong-tulong kami, Lord, magampanan ang katungkulan, Panginoon, upang patuloy po kami na magbigay ng patnubay sa iba, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga taong ginagamit mo sa BCFC, Panginoon, mula po sa aming pastor at maging sa mga elders, Panginoon, at sa lahat po, Panginoon, ang kabahagi ng simbahang ito, Lord. Patuloy mo nga pong gabayan ang bawat isa upang matutong mamuhay ayon sa kalooban mo. Nang sa ganun nga po, Lord God, ay madakila ka sa pamumuhay namin. At hindi lamang kami mga tunay na mananampalataya sa salita, kundi sa isip at sa gawa, Panginoon. Puspusin mo po ng biyaya ang bawat isa ngayon nito, Lord, upang patuloy na hilingin namin sa iyo. Nagabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon. Puspusin mo nga po kami ng Banal Espiritu, Panginoon, upang magawa po namin, maisagawa namin, Lord, ang kalooban mo. Muli, Lord, tinataas namin ang pananambahang ito na ikaw mapapurihan, ikaw madakila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, isang mapagpalang bagong buwan, pagkatapos ng napakatagal na buwan ng January, sabi ng iba hanggang January 50 daw ang petsa ng January. Gumagawa sila ng mga kalendaryo dahil sa haba ng January at sa dami rin na nangyari. Ako okay lang naman na tumagal ang February, ang January kasi gusto ko yung lamig.
Kaya lang, hindi ko gusto yung mga sakit na kasama noon. Ano? Dahil hanggang ngayon, siguro more than 1 month na akong may ubo at sipon. Wala naman akong lagnat, ano? But it's just, para sa akin, ano siya, allergy season. So, praise the Lord pa rin sa lahat ng nangyari noong January and this time sa February, ano. At ang naging tema nga natin, in-introduce natin for the whole 2026 is Journeying with God. And then, yung January na theme is the God who wills to be known. So, syempre, ang umpisa ng pakikipagniig at paglakad kasama ang Diyos ay tungkol sa pagkilala kung sino ba tong Diyos na nag-iimbita sa atin na lumakad kasama siya. And ngayong buwan supposed to be is the uh, Love Month. Hindi, yung magiging tema natin supposed to be is tungkol na sa tungkol na sa gospel, ano? Tungkol na sa ano ba tong magiging entry point? Ano ba tong bagong buhay na binibigay sa akin ng Diyos na kasama ang paglakad kasama siya, no? But ang aking kumbaga preaching will overlap sa buwan na ito hanggang sa susunod na linggo. Pagdating ng ngayong next Sunday, kung kailan mag-celebrate tayo ng anniversary, sa mismong araw na yon, ang aking preaching ay continuation pa rin ng series na ito, but also beginning naman ng bagong tema para sa buwan ng February. Kaya ako siya ginawa ng ganon kasi napakaganda rin ng transition na yan from beginning to know God and then beginning to know Jesus, you know? Because Jesus is the gospel. So yun yung magiging takbo ng ating mensahe, at least sa aking message. Kasi syempre the Lord is also using other messengers, you know, to deliver other aspects po ng ating mga tema. And hopefully mapapanood natin naman mapapakinggan naman natin ng live si Kuya Bobot, ano, live. Kasi nung nakaraang December, online lang natin siya napakinggan. So, he will be assigned for January, the last Sunday of January. So, the title of my message last time was The God Who Wills to Be Known. And ngayon naman ay The God Who Wills to Be Known, Part 2. So, bakit siya Part 2? Kasi karugtong siya nung nakaraan natin na mensahe. Ano? So, I will be talking about the other aspect. Kilala niyo naman po si Job, ano, sa Bible, mula sa Biblia. Si Job na alam natin na dumaan sa napakaraming paghihirap. Nawala lahat ng ari-arian niya. Ano? Nawala lahat ng kanyang kinabubuhay hanggang sa pati yung kanyang mga anak, hanggang sa kanyang mismong mga skin. Siya mismo ay inatake ng mga suffering sa kanyang physical na pangangatawan. Pero itong sabi ni Job, ano, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Sinabi niya ito nung sinabi ng asawa niya, ano ka ba? Bakit hindi mo na lang murahin o i-curse ang Panginoon? Ang sa ganun ay matapos itong paghihirap na to. Sabi ni Job sa kanyang asawa, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? At the very surface, ang dami na nating pwedeng, at the surface ng sinabi ni Job, marami na tayong pwedeng may interpret. Ano? Pero sa konteksto ni Job, he was suffering. And he knows, he knows something. Not everything, but he knows something about his God. Kaya sabi niya, hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? At sabi ng author ng Job, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. O sa ibang translation, hindi siya nagkasala sa lahat ng pinagdaanan niya. Job chapter 2 verse 10. Now, isang nakakamangha na attitude, na isang response na ginawa ni Job o sinabi ni Job
Alam niya na lahat ng galaw, lahat ng pagkilos, lahat ng pakikitungo ng Diyos, especially sa mga tao, they are just and with a purpose. May hustisya, tama lang, nararapat lamang, at meron itong layunin. Kaya para kay Job, kahit pa yan negative experience, kahit pa yan pangyayaring hindi mo ikakasaya, sabi niya, hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? And at the end of his story, na-realize niya na napakarami pang bagay na dapat niyang malaman para mas makilala niya pa ang Diyos. Actually, yun yung point ng pangyayari na yun. There are many things that he did not know. He did not know about God. And now, nung nag-usap na sila ng Diyos, sabi ng Diyos, alam mo ba itong mga bagay na ito? Nandun ka ba nung inilikha itong mga ito? So napakagandang conversation, and Job learned something about God. More deep about God. So last time, ang usapan natin is, the Lord made Himself known to Israel through experiencing His grace. No? Dinescribe natin kung paano nagpakilala ang Diyos sa Israel. And sabi nga kanina sa kanta, in the morning, ano nga po yun? Through a cloud, a pillar of cloud. And through a cloud. And then in the evening, through a pillar of fire. Ano? Kasama yun sa mga napag-usapan natin nung nakaraang buwan, that in those times na niligtas ng Diyos ang Israel palabas ng Ehipto, they experienced grace, salvation, rescue, redemption from all the evil things na nararanasan nila. And because of that, nagpakilala ang Diyos. Kaya na pag-usapan natin 'yon, at sa pagpapakilala ng Diyos, nakita natin doon two things about who God is. The Lord is incomparable. Sinasabi yun doon sa mismong mga text ng Biblia. Wala siyang katulad. And also that the Lord is the sovereign King. Naghahari siya, makapangyarihan siya, walang makakapigil sa kanya, at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Now, mananatiling totoo itong mga bagay nito sa ating pag-uusapan sa umagang ito, pero sa papaanong paraan. But nag-reflect tayo that we get to know Him by meditating His Word and work as revealed in the Bible. Siyempre, mahalaga na babasa natin yung Biblia. Dito natin nakikilala pa ang Diyos dahil nakikita natin yung pagliligtas niya sa mismong mga pahina ng Biblia. Also, we recall that the things that we learn from the Bible as He reveals Himself through our own, we recall the things that we learn from the Bible as He reveals Himself through our own experiences. Hinighlight naman natin dyan na sa ating paglakbay bilang isang Kristiyano, bahagi ng pagtuturo ng Panginoong Diyos o bahagi ng kanyang pagpapakilala ay ang karanasan natin. Ginagamit niya ang karanasan natin kung paano siya nagpapakilala. Case in point, yung Israel, paano nila nakilala? Naranasan nila yung pagkilos ng Diyos by His grace, the salvation that they received from the Lord nung nilabas sila mula sa Ehipto, papunta sa wilderness, papunta sa promised land. So pinag-usapan natin doon yung paglabas nila sa Sea of Reeds hanggang sa pagdating na nila sa Jordan River, tatawid na sila sa promised land. Ang ibig sabihin doon, kung ikaw ay isang Kristiyano, syempre mahalaga ang Biblia, pero mahalaga din ang inyong mga karanasan. Kasi maaalala mo ngayon yung mga nabasa mo sa Biblia, and you reflect that this is how God is teaching me. This is what the Bible is teaching. Totoo nga pala ito. Mas nararanasan ko siya. Hindi dahil sa nagiging totoo siya dahil nararanasan mo, kundi nagiging totoo siya sa iyo, sa personal life mo, dahil nakikita mo how it really works out in your practical day-to-day living. So yan po yung mga reflections natin nakaraan. But this time, we will now see the other aspect. Kung nung nakaraan, nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ng pagliligtas niya sa Israel. But this time, we will see that the Lord also made Himself known to Israel, not only through experience of His grace, but also through exposure to His justice. Of course, hindi necessarily magkaiba yung grace and justice, pero for this discussion's sake, this is the justice that we're learning today is about yung punishment, or the bad things that happens, or the consequences that we experience, or Israel experienced,
So sa dalawang bahagi, dalawang pinaka-importanting bagay o pangyayari sa Old Testament, makikita natin yon na ang pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng hustisya niya. Sa dalawang bahagi, dalawang mahalagang pangyayari sa Old Testament. Una is yung Israel out of Egypt. Ang pangalawa is Israel into exile. Yung pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto hanggang sa hundreds of years later, na-exile sila. Niransak ang kanilang bansa. Inatake sila ng, unang-una, inatake sila ng Assyria, pero hindi na, kumbaga yung northern tribes lang, ano? Hanggang sa kabuuan ng Babylon na ang umatake. And those things are the main events sa Old Testament, and we will learn how God actually revealed Himself through those things. So, una po, Israel out of Egypt. Ito yung mga panahon na si Moses ay tinawag ng Diyos at sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo kay Pharaoh, palayain na niya ang aking mga tao nang sa ganoon ay makapagsamba sila sa akin doon sa disyerto. At nung sumunod si Moses at dinala ang mensaheng ito sa harapan ni Pharaoh, alam niyo to yung mga kabata-bata dyan, napanood niyo na to sa The Prince of Egypt. Sabi ni Moses, let my people go. No? At ang sabi ni Pharaoh, who is the Lord that I should obey Him? Sino ba siya para sundin ko? Who is the Lord that I should obey Him and let Israel go? I do not know the Lord. Di ko yan kilala. Diba minsan tayo, ganun Ba't pa ako inuutusan? Di ko naman kilala yan. And that's the attitude of Pharaoh. What is this guy telling me? Bakit niya ako in-expect na sumunod? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. So dito makikita natin yung pagtanggi ni Pharaoh. Pero ang mas dapat natin punahin dito, yung dahilan kung bakit siya tumanggi. Sabi niya, who is the Lord? Sabi niya, I do not know the Lord. Hindi ko naman kilala yan. So hindi ko siya susundin. And we will see later on, hindi man natin dadaanan lahat, but ano naging response ng Diyos? Nakita natin yung pagkilos ng Diyos. Injustice, hustisya laban sa mga kasalanan ng Ehipto, sa kanilang idolatry, dahil marami silang Diyos-Diyosan, at sa kanilang pagrebelde sa Panginoong, sa totoong Diyos. Kaya, pag binasa natin yung 10 plagues, makikita natin ang mga bagay na to. All throughout the stories of God punishing Pharaoh and Egypt, God Himself declares kung bakit niya ginagawa itong mga plagues. Kung bakit niya binababaan na hustisya ang Egypt and especially si Pharaoh. Oh, you can take note of those passages from Exodus, pero babasahin ko rin isa-isa yung iba dyan. Sabi sa Exodus chapter 7, verses 4 to 5, sabi ni God kay Moses, Pharaoh will not listen to you. Hindi siya makikinig sa'yo. Then, I will lay my hand on Egypt and bring my hosts, my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great acts of judgment, paghuhusga, hustisya. And, ito kasunod sinabi niya, the Egyptians shall know that I am the Lord. When I stretch out my hand against Egypt and bring out the people of Israel from among them. Sabi ni Pharaoh, ko naman kilala yan. Sino ba yan? Sino ba yung nagsasabi na Diyos siya? Kung anong mga magic na ipapakita nyo, kaya yan ng mga magics ng mga magicians ko. Kung anong sinasabi ng Diyos-Diyosan nyo, mas makapangyarihan pa yung mga Diyos-Diyosan namin, at least sa perspective ng Egypt. Sabi ng Diyos, hindi niya ako kilala?
Makikita niya kung sino ako. Makikita ng Egypt. The Egyptians will know that I am the Lord. And alam natin kung anong sunod nangyari. 10 plagues. And after that, nung unti-unti nang lumabas, hindi unti-unti, umalis na yung Israel, yung mga Israelites, palabas ng Ehipto, humabol sila Pharaoh at ang kanyang mga sundalo. And of course, nalaman natin, pagtawid ng Sea of Reeds, nakatawid successfully dahil nahati ang dagat, nakatawid ng mga Israelites, at pagsunod ng mga Egyptians at ni Pharaoh, biglang sumara ang dagat. At lahat ng mga sundalo ni Pharaoh, lahat ng mga kabayo, all his chariots, all his men, all his horses, drowned in the Sea of Reeds. God acted in justice. Nagpadala ng hustisya ang Diyos sa Ehipto. Now, tignan natin kung ano pa mga sinabi ng Diyos all throughout sa stories na yan. Binasa na natin yung Exodus chapter 7, verse 17, Exodus chapter 4 to 5, Exodus chapter 7 to 17, basahin natin. Sabi doon, "Thus says the Lord, by this shall know that I am the Lord. By this you shall know that I am the Lord." Sa pamamagitan nito, makikita nila at malalaman nila at makikilala nila na ako ang Diyos, sabi ni God. At ano ang nangyari sa part na yan? Yung Nile River, yung tubig sa ilog ay naging dugo. Exodus chapter 8 verse 10, sabi ni Moses, as messenger of God, sabi niya kay Pharaoh, "You may know that there is no one like the Lord our God." Sinabi ni Moses mismo kay Pharaoh, makikilala mo na walang katulad ang Diyos. At ano nangyari? Nung time na yan, God sent swarms of frogs all over Egypt. Sa pamamagitan ng palaka, makikilala mo ang Diyos. Hopefully, sa panahon natin ngayon, makikilala natin ang kagandahan ng Diyos pag nakikita natin yung mga gandang palaka. Hindi dahil sa pinipeste sila ng mga palaka ang Egypt. You may know that I am the Lord. Then chapter 8, verse 22, God said, "You may know that I am the Lord in the midst of the earth." Sa kalagitnaan ng buong mundo, makikilala nyo na ako ang Panginoon. At ito naman ang panahon nung pinadala ng Diyos in justice, out of justice, pinadala niya ang swarms of flies all over Egypt. Napakaraming mga langaw. Kaninang umaga lang, dahil naghahanda si Mama ng handa para sa birthday ng pamangkin namin, their 18th birthday niya, may nakita akong malaking bangaw. At medyo umaaligid na siya sa menudo. Paborito pa naman nila ang menudo, itlogan. Isang bangaw pa lang yun. Inis na inis ka na. Imagine, halos hindi ka na makakita dahil yung mata mo napupuno na ng langaw. Pagbuka mo ng bibig, hindi lang isa ang papasok. 10. Ganun nangyari. Sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng langaw, makikilala mo ako. Exodus chapter 9, verse 14. "I will send my plagues on you yourself." Si Pharaoh na to mismo, sinabihan ng Diyos. Ikaw mismo, "and on your servants and your people, so that you may know that there is none like me in all the earth." At yung 7 plague ang nangyari, thunder, biglang kumulog, biglang naglaglagan ang hail or yung mga bato-bato na may kasamang apoy. Imagine yung mga sunog ngayon. Imagine yung landers na sunog. Imagine nyo yung mga structures ng Egypt at that time, binabagsakan ng mga apoy. Bato na may apoy. That's what happened. Sabi ng Panginoong Diyos, pamamagitan ng apoy, makikilala mo ko. Then of course, so on and so forth. Exodus chapter 9, verse 12, Exodus chapter 12, verse 12, 14:4, 14:18. At yung sunod-sunod na yan ng mga passages, doon lang yan sa 10 plagues. And doon sa paglabas nila out of the Sea of Reeds. And sa dulo sabi ng Panginoong Diyos sa chapter 14, verse 18. "And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten glory over Pharaoh, his chariots, and his horsemen."
Ito yung sinabi ng Diyos nung nalulunod na ang mga tauhan ni Pharaoh sa ilalim ng dagat, nung nilamon sila ng Sea of Reeds dahil gusto nilang habulin sana ang Israel. Pero pinigilan sila ng Diyos, sabi ng Diyos, the Egyptians shall know that I am the Lord. God acted in justice. Acted out justice over Egypt, and all Egypt and Israel witnessed who God is. Nang pinarusahan ng Diyos ang Ehipto, natuto ang Ehipto kung sino ang Diyos. At hindi lang ang Ehipto, pati yung mismong Israel. Kaya ngayon yung lesson natin last time. Hindi sila ang tumanggap ng parusa, biyaya nga ang natanggap nila, kaligtasan. Pero nakita nila kung paano kumilos ang Diyos ng may hustisya laban sa kasamaan at kasalanan ng Egypt. They all witnessed who God is. And that is exactly what God wanted. Yan mismo ang gusto ng Diyos. Sinabi niya, you will know that I am God. Magpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang hustisya, that He will be known through His justice. Egyptian people learned that. Israel, kahit na hindi sila yung tumanggap ng parusa, nakita nila yan. Yan yung lagi kong sinasabi. Pag nakita mo na yung isang tao dumaan sa kalsadang yun at nadulas, matuto ka mula sa experience na yan. Dahil walang mangyayari kung ikaw din dumaan dyan at hindi ka pa rin natuto, madudulas ka pa rin. Tama po ba? So yung Israel, nakita nila kung gaano kumilos ang Diyos laban sa mga nagre-rebelde sa Kanya, sa mga gumagawa ng kasalanan, sa mga gumagawa ng kasamaan, sa mga hindi nagiging mabuti sa kanilang paligid, sa kanilang mga tao, sa kanilang mga nasasukupan. Yun ang kasalanan ng Ehipto. Kaya sila pinarusahan ng ganun. Dapat natutong Israel doon. Kaso hindi. Nakita ng Israel na naglakad ang Ehipto at nadulas. Ang ginawa ng Israel, naglakad pa rin sila doon sa putikan at nadulas din sila. Dahil ang kasunod nating lesson, point, is yung Israel naman mismo ang dumanas ng justice. Now, wala to sa script ko. Wala to sa manuscript, pero I must remind all of us that no matter how we argue that Israel is the chosen people, they're chosen to bless other nations. Once they stop doing that, God becomes their enemy. And dineclare ni God yun. Ako mismo. No matter how we use yung argument na, well, ang magkukurse sa Israel ay ikukurse ni God. E paano yun? Si God mismo kinurse niya ang Israel. He cursed Israel. He punished Israel. Being Israel does not justify evil Israel. When Israel becomes evil, when Israel becomes Egypt, when Israel becomes bad, God will act in justice. Nasa Biblia yun. Nasa Biblia yun. Yun actually laman ng Biblia for all the rest of Old Testament, mula dito hanggang sa Malakay. The prophets prophesying against Israel because of their evil deeds. And this is what happened. 500 to 700 years later, mula nung nag-set foot sila sa Land of Promise, nagkaroon sila ng unang hari, mga judges muna, bababasa natin yung sa judges, then nagkaroon sila ng unang hari. Sino unang hari? Si Saul. And then sunod, ang pinili mismo ng Diyos, si David. Then sunod kay David, sunod kay Solomon, nahati yung dalawa. Nagkaroon na ng Northern Kingdom and Southern Kingdom. And then, many other kings followed. And most of those kings, 99% ng mga hari na yon, both sa Northern and sa Southern Kingdom, are evil. Sinabi yon mismo sa Biblia.
And so, 500 to 700 years later, mula nung niligtas sila sa Ehipto, after many kings have ruled over Israel, or northern kingdom and southern kingdom, the Israelites themselves were punished by God because they themselves have become evil. They have become like Egypt. And the Lord chose them and blessed them to become a blessing to all nations. And many times sa Genesis binanggit yon, but they failed. And so, mababasa natin sa Ezekiel mismo, chapter 5, verses 5 to 13. Isa sa mga unang propeta na nagdeklara kung anong magiging mangyayari sa Israel dahil sa kanilang kasamaan. Sabi ni Ezekiel, "Thus says the Lord God, this is Jerusalem. I have set her in the center of the nations, which countries all around her. And she has rebelled against my rules by doing wickedness more than the nations." Naging mas makasalanan pa yung Jerusalem kaysa sa ibang bansa. "And against my statutes more than the countries all around her. For they have rejected my rules and have not walked in my statutes. Therefore, thus says the Lord God, because you are more turbulent than the nations that are all around you and have not walked in my statutes or obeyed my rules." Take note, sila ang mas may responsibilidad. Nasa kanila ang batas ng Diyos. Kaya talaga namang mas makasalanan sila kung nasa kanila na yung batas ng Diyos ay hindi pa nila magampanan, hindi pa nila maipamuhay yun para maging pagpapala sa mga nakapaligid sa kanila. Then sabi ng Diyos, "And because I will, therefore says the Lord, behold, I, even I," emphatic to as in hinighlight niya ito ng Diyos, ako mismo, kahit ako, even I, am against you. I am against you, Israel, and I will execute judgments in your midst in the sight of the nations, and because of all your abominations, I will do with you what I have never yet done, and the like of which I will never do again. Therefore, fathers shall eat their sons in the midst, and sons shall eat their fathers. This is hyperbole, but we never know. It might really happen. "And I will execute judgments on you, and any of you who survive, I will scatter to all the winds. Therefore, as I live, declares the Lord God, surely because you have defiled my sanctuary with all your detestable things and with all your abominations, therefore, I will withdraw. My eye will not spare, and I will have no pity. A third part of you shall die of pestilence, and be consumed with famine in your midst. A third part shall fall by the sword all around you." Mga namatay nung umatake ang Assyria and Babylon. And mga namatay nung nagkaroon ng mga sakit, mga famines. "And a third part, I will scatter." Ito yung na-exile. "To all the winds, and will unsheath the sword around them." Or after them. Unsheath my sword after them. Unsheath is yung huhugutin ko ang aking espada at hahabulin ko sila. Sino? Yung mga natitirang Israel. Bakit? Bakit nangyayari yun? "You will know that I am the Lord." Sabi niya, my eye will not spare, nor I will have pity. Ayun, di pala. Nasa second part na pala ako. "Thus shall my anger spend itself, and I will vent my fury upon them, and satisfy myself, and they shall know." Sinong they? Yung Egypt pa rin ba to? Yung ibang bansa ba? Yung Israel mismo, I will punish them. They shall know that I am the Lord, and I have spoken in my jealousy when I spend my fury upon them. Naranasan mismo ng Israel yung pagpaparusa ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. And sabi ng Diyos, sa pagpaparusa niya,
tuloy na pagsasalita ng Diyos kay Ezekiel. Inutusan muli ni God si Ezekiel sa chapter 7 verse 2 to 9 naman ang sabi ng Diyos. And you, O son of man, thus says the Lord God to the land of Israel, an end, isang pagtatapos. The end has come. Ito yung kapag binasa natin sa Old Testament, and kahit nga sa New Testament, yung sinasabi na the end, baka ang iniisip na padalas natin is yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Not necessarily. Kasi all throughout the Bible, mababasa natin yung katapusan, but it only means yung pagpaparusa ng Diyos. And Israel has come to an end. The end has come upon the four corners of the land. Now the end is upon you, and I will send my anger upon you. I will judge you according to your ways, and I will punish you for all your abominations. And my eye will not spare you, nor I will have pity, but I will punish you for your ways, while your abominations are in your midst. Then you will know. Sabi ang ulit, then you will know that I am the Lord. Thus says the Lord God, disaster after disaster, behold, it comes, an end has come, the end has come. It has awakened against you, O inhabitant of the land. The time has come. The day is near, a day of tumult and not of joyful shouting of the mountains. Now I will soon pour out my wrath upon you and spend my anger against you and judge justice. Judge you according to your ways, and I will punish you for all your abominations. And my eye will not spare, nor I will have pity. I will punish you according to your ways, while your abominations are in your midst. Grabing emphasis to at ulit-ulit niya sinasabi. Then you will know that I am the Lord who strikes. Israel experienced this judgment. Series of judgments hanggang sa mapunta na sila sa Babylon. Hanggang sa doon sa Babylon, nakaranas pa rin sila ng paghihirap. At yung mga natira doon sa Babylon, nakaranas din ng paghihirap. Sa Israel, nakaranas din ng doble-doble ng paghihirap. So, itong sinabi ng Diyos, bago pa nangyari ang exile, this was years later, dumating si King Nebuchadnezzar, kilala natin to, di ba? Of Babylon. Inatake niya at sinirang Israel, dinala niya ang maraming Israelita, papuntang Babylon, exiled, far away from Israel. We should not miss these events. Yung pagliligtas ng Diyos mula sa Ehipto at pagpaparusa ng Diyos sa kanila papunta sa exile. Because aside from creation, yung pagbaba ng commandments, ito yung mga importanteng events sa Old Testament. Egypt and exile. Of course, marami pa ibang mga instances, Marami pa mga bagay na nangyari. There were many other instances when God acted in justice against Israel. And of course, in other nations. In fact, sa Amos mismo, mababasa natin yon. Sabi ni God through Amos. Sabi ni God through Amos, pinili ko kayo, Israel. Pero dahil sa kasalanan ninyo, kayo mismo makakaranas ng aking galit. Then, sa ibang parts pa ng, I'm not sure kung Amos pa rin ito, pero I think Amos, sa minor prophet na si Amos. Isa yun sa mga subject ko ngayon sa ATS, Old Testament minor prophet. Sabi ni Amos, sabi ni God through Amos, makita nyo naman kung anong nangyari. Akala nyo ba, napapaboran ko kayo? Sino ang gumawa nito para sa bansang ito? Meaning, sinong gumawa ng mabuting bagay na ito sa bansang ito? And then, nagbanggit pa siya ng isang bagay. Now, let me just read that. Hindi ko siya nasama sa manuscript ko, pero it's so wonderful. Sabi ni God through Amos. Yeah. Amos chapter 9 verse 7. Are not you Israelites? Di ba kayo, yung mga Israelita, ay kapareho para sa akin, the same to me as the Cushites? Ito yung mga ibang bansa na minsan naging kalaban din. Di ba? Pareho-pareho lang naman kayo, declares the Lord. Did I not bring Israel up from Egypt? Hindi ko ba niligtas ang Israel mula sa Ehipto? And the Philistines from Kaphor? Hindi ko ba niligtas ang mga Philistines
from Kaftor. This is different from Palestine. But, sorry, Philistines. You know? Hindi ko ba niligtas ang mga Philistines from Kaftor? And then the Arameans from Kir? Hindi ko ba niligtas yung Philistines from Arameans and all other nations? Sinasabi ng Diyos, pinili ko kayo, pero for a purpose. Ngayon, pagdating sa aking favor, pagdating sa aking pagkilos, hindi lang naman kayo ang nililigtas ko. Para-paraho lang naman kayo. Niligtas ko rin itong ibang mga bansa sa paligid nyo. In fact, mas may responsibilidad ng Israel dahil sana sa pamamagitan nila ay magiging kaligtasan sana, magiging pagpapala sana ang kanilang existence. Kaso hindi. And so, through that, God revealed Himself. He acted in justice against Israel and other nations. People were exposed to His justice. Nakita ng Israel, nakita ng ibang mga bansa, yung hustisya mismo ng Diyos, hindi lang sa ibang bansa, kundi sa mismong pinili niyang bansa, directly and indirectly, and they have learned more about God. Nakita nila at nakilala nila kung sino ang Diyos sa mismong pagpaparusa ng may hustisya. So God acted out in justice both sa Egypt and sa Israel. So what are the reflections? Nakita natin sa Israel, sa buhay ng Israel, nagpakilala ang Diyos ng may hustisya. Or, in other words, sa pamamagitan ng kanyang hustisya, na most of the time sa Old Testament are punishment, negative things, exile, wilderness experience, sickness upon sickness, conquering nations, Assyria, Babylon, and even nung nakabalik na sila from exile, nakaranas pa rin sila from Persia, from the Medes, from Egypt again, and Greece, and Rome, God is now known to Israel to act this way. Yung Israel may chance sana sila matuto kasi nakita nila yon, tapos napaka-privilege sila. But they themselves have become the object of God's wrath. They themselves, from Exodus mismo, sa Exodus pa lang, Genesis, Exodus. Sa Exodus, mula Exodus hanggang Malakay, sila yung mismong topic ng galit ng Diyos. Dahil sa kanilang kasalanan. So, these are our reflections. God does not only reveal Himself to us through good things. Of course, hindi tayo Israel. Hindi tayo Israel. Israel remains to be the covenanted people of God from the beginning, and we are grafted into Him to become the church. But I don't know kung ano yung mga perspectives nyo dito pagdating sa theology of covenants. I believe God still has something to do with Israel. God has something reserved for the tribe of Israel. And some of my favorite scholars actually argue for that. And kasi dati, tingin ko wala na yung Israel. Pero when I study deeper sa biblical studies, na-realize ko, there's something to be done for Israel. Good things to be done for Israel. But that's a separate thing. Pero dito nakita natin, na tayo mismo pwede tayong matuto. Tayo mismo makikita natin na ang Diyos ay nagpapakilala hindi lang sa pamamagitan ng biyaya sa mga masasayang pangyayari at sa mga natatanggap nating mga regalo. He also makes Himself known through the bad things that happen. Kagaya sabi ni Job, tatanggapin lang ba natin yung mabubuting bagay? Yung mga disaster, hindi. The bad things that happen around us, sa paligid natin, sa bansa natin, sa mundong ito, and even to us personally or individually. He is sovereign over everything. That is one of the things na natutunan natin sa unang mensahe. Siya ang may hawak na lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. And therefore, even the worst things are under His control. Kahit yung mga pinakamalalang pangyayari, kontrolado niya.
Noong mga panahon na nakakaranas ang Israel ng kasamaan, dahil sa kanila rin kasamaan, marami sa Israel ang napanghinaan. At sabi nila, parang wala yatang kontrol ng Diyos. At ito ang naging topic ng maraming propeta at sabi nila, hindi. Actually, pinaparusahan kayo ng Diyos. Kung sino mang mga bansa ang umaatake sa inyo, ay ginagamit ng Diyos para makaranas kayo ng disiplina. Paano yung mga ginamit niyang mga masasamang tao? Huwag kayong mag-alala. Yung masasamang bansa na yan, na ginamit na maging pangdisiplina sa inyo, didisiplinahin din yan ng Diyos. Paano yung mga kasunod? Huwag kayong mag-alala. Yung bansang yan, didisiplinahin din gamit ng ibang bansa. Iikot na ba ako? Kasi ganun na nangyayari. Ganun ang ginawa ng Diyos. Yun ang topic ng Habakuk. Ganun ang nangyayari. Gagamit at gagamit ang Diyos na iba para madisiplina. At makikita natin yung pagdidisiplina ng Diyos are under His control. So even the worst things that are happening right now in the whole world, of course, pangit yun. Of course, masasama yun. Of course, we must pray for those things. We must do things to counter the bad things that are happening in the world. But we must not forget, lahat yun nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. And still fit in His sovereign purposes. Hindi para tamarin tayo, nasa Diyos naman yan . No. So that we will become empowered na sa pagdating sa dulo, mananaig ang hustisya, mananaig ang katotohanan, mananaig ang Diyos. Kaya ngayon pa lang, makikibahagi ako. Makikibahagi ako sa pagkilos ng Diyos. And more of that sa third point natin. Second point is that when God reveals His justice around us or in other people, sa paligid natin, nakikita natin yung hustisya ng Diyos. May mga pinaparusahan ng Diyos, may mga nakukulong. But meron din mga nakakaranas individually ng pagdisiplina ng Diyos. Like for example, mga Christians na na-expose yung mga kasamaan nila. Or other people na nakikita natin na nagsasuffer ng consequences ng mga kasamaan nila and corruption nila. So, we must pay careful attention kapag nakikita natin ang hustisya ng Diyos. You must pay careful attention to listen and learn from Him. Kasi yun dapat ang ginawa ng Israel. Nung nakita nila na kumilos ang ng Diyos against Egypt, napakalaking opportunity sana yun para makita nila at matuto sila. But they did not. And so pag tayo at nakikita ng pagkilos ng Diyos in justice around us, then let us not wait for that time, mga kapatid. Huwag nating antayin na dahil sa ating kasamaan, dahil sa ating disobedience, we will experience His justice ourselves, kagaya ng Israel. Huwag nating antayin na kapag nakita natin, may naglakad sa putikan, nadulas siya. Subukan ko nga kung baka ako hindi madulas. Huwag na. Matuto ka na mula sa experience ng iba dahil sa pamamagitan doon, pagtuturo ng Diyos sa atin yun. Pag nakita natin ibang Kristiyano na bumabagsak o nagkakasala at nakakaranas ng pagdidisiplina ng Diyos, matuto na tayo doon. Huwag nating antayin. Kasi yun ang nangyari, ang problema ng Israel. Unlike Israel, we should learn from God's work of justice against others. And this is why the Bible is here. Makita natin yung Biblia. Hindi nga natutong Israel sa Egypt. Sana matuto tayo ngayon na nababasa natin yung Israel. They don't have that reflection. They only have the Old Testament. Hindi sila napunta sa New Testament na nakita nila more lesson, a direct teaching from Jesus Himself, how to obey God and how to be not like Egypt or Israel. We have the Bible. So read the Bible and learn His justice and learn what's wrong na hindi natin dapat gayahin. Dahil kapag matigas pa rin ang ulo natin, makikilala talaga natin ang Diyos. Praise God, makikilala natin ang Diyos. But in a hard way. In a very hard way. And third, we must continue to reflect. Habang patuloy na naglalakad tayong kasama ng Diyos, patuloy natin itanong, which side of God's justice am I in? Nasaang? Kasi no question, kikilos ang Diyos na may hustisya. Nakikita natin yung mga pangyayari sa paligid natin. Yes, hindi na uhuli yung mga masasama, nagtatago pa rin sila, yung mayaman pa rin yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, o nakikita mo yung mga nanlalamang, sila pa yung mga kumikita, sila pa yung tayo, naghihirap tayo, hirap isang kahig, walang tuka, Kasi yung iba, nandadaya lang. Yung iba, nag-iiligal lang,
Tapos tayo nagsusumikap, sundin ng Diyos, sundin ng tamang mga paraan, pero we experience bad things. Pero huwag tayong mapagod. Ang tanungin natin, nasaang bahagi tayo ng hustisya ng Diyos? Dahil totoo, kikilos at kikilos ang Diyos ng may hustisya. Ang tanong, kapag nangyari yun, nasan ka? Which side of justice, of God's justice are you in? And then next question is, am I living for His justice? Or am I living against it? Yung pamumuhay natin ngayon, kampi ba sa hustisya ng Diyos o laban sa hustisya ng Diyos? Yung mga pananaw natin sa buhay, naayon ba sa kalooban ng Diyos o laban sa kalooban ng Diyos? Yung pagturing natin sa ating kapwa, kagustuhan ba ng Diyos o kinamumuhayan ng Diyos? Yung mga pananaw natin sa buhay, sa moralidad, sa politika, sa publiko, sa trabaho, sa negosyo, o sa kung saan man, lahat ba yun naayon sa hustisya ng Diyos o laban sa hustisya ng Diyos? Ang tanong, paano natin malalaman ano ba ang ating basehan? Of course, babalik tayo sa Biblia. Diba? Kasi when it comes to other things that are happening around us right now, parang hindi na Biblia ang standard natin eh. Mabait naman yan eh. Tanggap ako ng ayuda dyan noong nakaraan. Regardless kung anong ginawa niya. No? Or, okay naman to eh. At least wala ako inaapakang ibang tao. Dumidiskarte lang ako. Pero nalalamang pala sa kapwa. Ano? Or, okay lang naman magsinungaling. Di ko naman to papalakihin pa. Wala naman makakaalam. So which side are you? Israel was not pardoned when they disobeyed God. Sa tingin ba natin, papalagpasin ng Diyos yung ating mga kasalanan? Of course, hindi. Of course, kaya nga nandyan si Jesus Christ eh. Pero sa next Sunday pa yun. But we must be serious about this. Hindi pa palagpasin ng Diyos ang kasalanan. Nakita natin yan. Hindi pinalagpas ng Diyos ang Israel. At hindi pinalagpas ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus nung siya ang umako ng ating mga kasalanan. So does that mean malaya na tayo mga Kristiyano ngayon? No. Sa mismong New Testament, as Christians, we must take note of the New Testament's encouragement. Sabi dun sa Hebrews chapter 12, verse 6, the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. So kapag tinanggap ka ng Diyos bilang kanyang anak, niligtas ka niya dahil kay Kristo, tinuturing ka niyang kanyang anak, mahal ka ng Diyos. At part of God's justice, bahagi ng hustisya ng Diyos, and of course, ng kanyang pagmamahal and love is when He disciplines His children. May pagdidisiplina ang Diyos sa kanyang mga anak. And ang kasunod niya na sinabi, lahat ng mga mabubuting mga ama o mga magulang ay disiplinahin ng kanilang anak. And so mga kapatid, we are not excused from the discipline of God. Hindi naman na siya punishment na kagaya ng ginawa sa Ehipto o sa Israel. But He continues to discipline, especially His children. And so we must listen. So we must learn. The Lord wills to be known through our exposure to His justice. Whether indirectly or directly. Kaya ako sinasabi indirectly or directly kasi indirectly, hindi ikaw ang tumanggap ng hustisya. Nakita mo sa ibang mga tao. Matuto na tayo dapat dun. At kung hindi tayo natuto, magiging directly yun. Tayo mismo ang dadanas ng hustisya. And if we are against that, then masakit yun. Mahirap yun. And yet, makakaranas tayo ng kanyang hustisya, pagtatama, nang maibalik tayo sa mabuting landas at mas maipamuhay natin at maranasan natin ang pagpapala ng Diyos pag nasa tamang landas na tayo.
And that itself is still grace, yung pagtatama ng Diyos. So as we continue in our journey with God, we must remember that He is faithful and just. Faithful dahil gagawin niya lahat ng mga pangako niya, hindi siya magbabago. Just dahil didisiplinahin niya tayo kapag tayo ay bumitaw sa kanyang kamay. O kaya, pag pinipilit natin siyang hatakin, papunta sa kung saan natin gusto. Ginagawa natin yon. Hinahatak natin ang Diyos papunta sa kung saan natin gusto. Ang Diyos, ang gusto natin sumunod sa atin. But we will remember that He is faithful and just. And kapag ginagawa natin yon, we will get to know more about God as we experience both His grace and His justice, His provision and His discipline. Ang kanyang pagpapala at ang kanyang pagtutuwid. Na mismong pagtutuwid is actually ay isang pagpapala. Let us take each moment of our lives as an opportunity to grow deeper in faith. Whether negative man yan o positive experience, whether rejoicing or repenting, whether in happiness or in correction towards holiness. Lahat ng bahagi ng buhay natin, gawin natin siyang pagkakataon na matuto at makilala pa ang Diyos. And the more we get to know who God is, the more we get to know ourselves and the world around us. Yan naman ang dapat eh. The more na nakikilala natin ang Diyos, the more na mas nakikilala natin ang ating sarili, and the more na naiintindihan natin yung mga bagay sa ating paligid. Because in fact, we are made in the image of God. The more that we follow God, or Jesus, who is the exact representation of His Father, we become more human. Because humans are created in the image of God. Ang totoong pagiging tao ay pagiging kawangis ng Diyos. Kaya the more we know who God is, the more we get to know ourselves, the more we get to know the world around us. Mga kapatid, let's continue to journey with God. And the most important thing as we begin is kilalanin siya. And maging bukas ang puso't isipan na habang naglalakad tayo kasama ang Diyos, patuloy siyang magpapakilala sa atin. Patuloy siyang magbibigay ng biyaya at kasama sa biyaya ay ang kanyang pagtutuwid at pagtatama sa atin. Kapag tayo ay medyo lumilihis o kapag tayo ay nangangailangan ng pagpapaalala o kapag tayo ay kailangan ng pagkakatuto. May the Lord bless us sa patuloy natin pagkilala sa Kanya. And ngayon naman na tayo dumako sa isang